Talaga bang naging manhid ka na kay Daddy? Muntik na siyang mamatay dahil sa'yo. Tapos ngayon harap-harapan mo siyang binabastos? Calvin, huminahon ka. Hintayin mo muna ako magpaliwanag. Calvin, calm down. Makakaalis ka na. Kahit ano pang pagmamakaawang gawin mo, hindi mo makukuha yung gusto mo. Bakit parang malungkot po yung paborito kong lolo? Nagpunta ka ba rito para ipagyabang niyang bago mong muka? Lolo naman. Siyempre dahil namimiss ko kayo, kaya nga ako dumaan dito. Huwag mo na nga akong bulahin. Mabuti pa umalis ka na. Bago pa ako mawalan ng respeto sa'yo. Parang hindi ka natutuwa. Kaya lang gumanda yung mukha mo eh. Tsaka ka pa nagsimangot. Isa lang naman ang pwede maging dahilan yan eh. Si Calvin, ano. Hindi ko naman maintindihan kung bakit pinag-aagawan ninyo ni Danny kaya ang lalaking yan eh. Yung isa, gustong-gustong pinipilit na magkabalikan sila. Ikaw naman ito, nagpagawa pa ng mukha. Para lang dyan sa lalaking yan. Lolo, hindi ko naman po ito pinagawa para kay Calvin. Naku! Para rin po sa sarili ko to. Para magkaroon ako ng confidence nga po ba yung tawag doon? Oo, sige. Nandiyan na yan eh. Sana lang sa hirap na dinaanan mo para gawin yan eh. Sana ikaw ang piliin yung Calvin na yan, imbis na yung isa. Mas maganda kapag nakangiti ka. Tulungan mo ako. Wala naman ako kasalanan eh. Hindi ako makulong. Kapag umingiti ka, kakaiba akong napapansin. Alam ko na, kapag umingiti ka, galing sa puso. Hindi mo ba dadalawin yung asawa mong nakakulong? Aba, dadalawin ko siya. And I'll make sure hindi niya kakalimutan ang pagdalaw ko ngayon. So si Giorgio pala talaga ang nagpa-kidnap kay Carl. Tapos si Carl ang nasa kalaboso ngayon. Na? Ano bang plano mo? Pababayaan mo ba siyang nakakulong doon? Hello, Adriana. Ang daddy to. Dad?
glad you called. Alam mo, gusto ko tang puntahan dyan, Dad eh. Kaya lang, I have a TV show to attend today. Hindi ko naman alam kung saan kita tatawagan. Dad, pasensya ka na. Hindi kita dyan madalaw. Kasi makakasama sa image ko na malaman ng ibang tao na nakakulong ang dad ko. Ang plano ko, ipabayaan si Giorgio na patakbuhin ang kanyang plano. Sana maganda ang idea niya. Eh, ano bang plano ng kumag na yun? Kirsty, wala pa dito yung sales report ng flawless products natin for this quarter. Ah, sige. Pa-follow up ko na lang sa sales. Salamat. Kilala kita, Natalia. Sige na. Ilabas mo na yan. Pinuntahan ko si Giorgio. Nakiusap ako sa kanya kung pwede iurong na yung kaso laban kay Carl. Hindi ko alam. Pero, ang importante lang sa akin, maikadena niya si Natalia para maitakbo ko na si Carl. Yun lang ang importante sa akin. Anyway, kamusta ka dyan, Dad? Okay naman ako dito. Nakakatulog ako na maayos. Ikaw, kamusta ka na? Mami mo, kamusta na? Well, she's doing fine. I think nasa clinic na siya ngayon. Ano sabi? Siyempre, hindi siya pumayag. Eh kung ako rin naman ni Natalia, hindi kita pagbibigyan siya sa hinihingi mo. Unang-una sa lahat, muntik na siyang mapatay ni Carl. At pangalawa, si Carl lang naman ang pinakamatindi niyang kaagaw sa'yo. Uy, kami naman! Uy, tama na yan! Kami na ito! Anak, sige. Marami pang nakapila dito sa telepono eh. Tatawag ako uli, ha? Okay, Dad. Bakit ang tagal mo? Malilate na tayo. Okay, let's go. Ginagawa ko lang naman ang lahat ng to para kay Adriana. Ngayon ko nakikita siyang nag-aalala dahil sa daddy niya. Eh bakit hindi ka humingi ng tulong kay Calvin? Ginawa ko rin. Pero mas galit pa siya kaysa kay Giorgio. Ayaw niya makinig sa akin. Eh, paano? Kung pumalpak na naman ang plano ni Giorgio, eh, didamay ka na naman. Wala ka na magagawa dyan sa bagay na yan. Kapag pinilit mo pa, baka mas lalo lang makasama. Ang mabuti pa, palampasin mo na lang muna yung galit ni Calvin. Etos lang. Ito naman, seryoso naman masyado. Ang ibig ko lang sabihin po, dapat meron ka rin sariling diskarte.